Hindi muna ibaban sa bansa ang kontrobersyal na online game na Roblox. Pero maghihigpit na raw sila sa mga patakaran kung sino ang makakapaglaro para maiwasan ng child exploitation. Para bigyan ng mukha ang balita, magbabalita live mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon. Pops J, child grooming, pang-aabuso at recruitment for violence. Ilan ito sa mga nakitang peligro sa paglalaro ng mga bata sa gaming application na Roblox pati ng ibang gaming platforms. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality, inungkat ang pag-rescue ng PNP Anti-Cybercrime Group sa 7 menor de edad sa Laguna noong Pebrero. May nang udyok daw sa kanilang makiisa sa violent activities sa paaralan at sa kanilang sarili. Ang malala, galing daw ito sa ibang bansa at nakausap lang nila sa Roblox tsaka lumipat sa ibang messaging platform gaya ng Facebook. Pinagsusuot pa raw sila ng mga damit na may nakasulat na prinsipyong inspired sa dating diktador na si Adolf Hitler maging sa ibang violence advocate groups. Ang ilan pa nga raw dito may kinalaman sa interes tungkol sa mass shooting incidents na nangyayari sa US pati naman sa Australia. Paliwanag naman ni Roblox Vice President at Global Head of Public Policy na si Nikki Jackson Colaco, bukod sa hihigpitan nila ang verification sa edad at pagkakakilanlan ng players, magkakaroon na ng kids mode at select mode ang Roblox. Ang mga edad 5 taon hanggang 8 taong gulang ay mawawalan ng access sa pagchat-chat pati pagbubukas ng mga bulgar na laro. Habang para sa mga edad 9 hanggang 15 taong gulang naman, magiging filtered na ang maaaring pag-usapan sa chats. Pops J, nakikipag-ugnayan din umano ang Roblox sa mga lokal na pamahalaan ng iba't ibang bansa para raw maintindihan nila yung lengguwaheng ginagamit ng mga manlalaro nito na maaaring ginagamit na rin daw pala para sa pang-aabuso. Pops J. Merimon, para sa mga bagong nakakarinig dito sa Roblox, gaano ba kadali itong i-access pa kaya napapasok ng mga nananamantala? Pops J, madali lang kasi sa kahit na anong device, basta may internet o kaya naman may storage na kakayanin tulad nito, madadownload mo lang talaga yung Roblox, pati yung iba pang lumalabas na mga gaming application or platforms. Dito ngayon makikita yung dami ng mga larong pwedeng laruin ng mga bata. Ang problema nga lang kasi meron itong chat function kung saan dito nga nakita yung pinag-uugatan na posibleng child grooming o kaya naman ay pang-aabuso. Pops J. Merimon, effective immediately na ba yung mga kids at select mode sa Roblox? Pops J, ang sabi dito ni Colaco, Vice President ng Roblox, inanunsyo na nila ito kahapon. Pero around January din, nagsagawa na rin sila ng mahihigpit na age verification, identity verification. Pero yung tungkol doon sa kids mode at saka select mode, worldwide, ilo-launch na raw ito, i-roll out na raw ito sa mga susunod na araw. Pops J. Merimon, kamusta na raw yung mga na-rescue na minor de edad? Pops J, ito yung tungkol sa yung 7 menor de edad estudyante sa Calamba, Laguna na mahigpit na binabantayan ng Social Welfare and Development na opisina ng probinsya. Ngayon pumapasok na raw ito sa paaralan pero mahigpit daw na binabantayan yung kanilang mga kilusin lalo pa kung mayroon pang komunikasyon doon nga sa mga kine-question na mga tao na nanggaling doon sa gaming platform. Pops J. Merimon, kahit hindi na ba ng Roblox, may mga babalaba sa kanila na posible pa rin yan kung magiging problema pa rin ang child exploitation sa app o sa app. Pops J, yun nga magkakaroon ng pangalawang pagdinig yung Senate Committee na to tungkol dito kasama na magiging imbitado na rin ang parents organizations pati ang iba pang mga ahensya, mga law enforcement agencies. Hindi kasi natuloy yung pagbaban pero ang tinitignan nila dito yung mas mahigpit pa raw na regulasyon or moderation na kakailanganin. Ilan sa mga suwestyon na na-raise kanina ng mga nagsalita sa pagdinig is either i-ban na raw totally yung chat function o kaya naman higpitan daw yung pag-filter ng conversation o yung mga salitang gagamitin daw sa pakikipag-usap. Yung ibang sinasabi ng mga suwestyon, self-policing na ginagawa, kumbaga bantayan maigi ng Roblox, yung ginagawa mismo ng sistema nila. Kasi ang sabi ng Roblox, tao, ang moderators nila, at meron din silang AI technology na ginagamit. So gusto nilang mas pagtibayin ito para nga masiguro na walang makakapuslit. Ang concern kasi, meron daw cases na binibenta naman yung identities online at ito yung ginagamit para makapag-register at makapaggawa ng account dito sa mga gaming platform. So ilan pa yan sa mga pag-uusapan ng komite sa susunod nilang pagdinig. Pops J. Meron sa ibang issue, anong reaksyon ng mga senador doon sa suspension ng excise tax sa LPG at kerosene?
Paps J, una dyan si Senator Amy Marcos, kapatid ng Pangulo ni Pangulong Bongbong Marcos, at sinasabi, nagsuspend ng araw ng excise tax pero sa LPG at kerosene lang, hindi pa raw isinama itong gas and diesel. Lalo pa, ito yung number one sa pinakagamit na produktong petrolyo ng iba't ibang mga sektor, especially ng transport sector. So medyo hindi natuwa dito sa Senator Amy Marcos. On the other hand, si Senator Erwin Tulfo naman, ang sinabi niya, hindi rin daw sapat pa na sinuspend lang excise tax sa LPG at kerosene, pero maaari rin daw kasing mas malaki ang mawawala sa pondo ng bansa kapag tinanggal na yung buwis sa lahat ng produktong petrolyo. At sa pagkakaalam niya sa impormasyon na kuha niya, pinag-aaralan na rin daw ng Department of Finance yung iba pang options na maaaring nilang gawin tungkol dyan. Ang isa kasing concern nila dito, yung posibleng pagkakapatong-patong pa ng mga utang ng bansa, paano raw bubunuin yung magiging budget for next year kung sakaling mawawalgas lalo ang pondo ng gobyerno, at yung epekto raw nito sa mga programa na kakailangan hindi lang ngayong taon kundi sa mga susunod na taon. Isa pang naging concern din ng senador ay yung pagsusustento daw ng gobyerno sa ayuda sa iba't ibang mga sektor. Kung sakali raw, kung matitrigger nga yung bayanihan, ang concern niya dito, saan daw kukunin ulit o bubunuin yung pera, maglo-loan daw ba ulit? So ang concern daw din talaga dito ay yung paglabas ng pera at paano rin ito mapapaikot o maibabalik para sa mga susunod na taong mga gastusin. Paps J. Maraming salamat, Mobile Journal Marymon Reyes.